chastisement and discipline. God, when God's people disobey the will of God, nais ang panungkulan ng Diyos, God took them under chastisement. Dinidisiplina them because God wants them to become upright. Amen? Ganun dito yung mga magulang natin. Dinidisiplina tayo dahil nais ng ating mga magulang na maging matuwid ng ating pamumuhay. Kaya mga anak, pag dinidisiplina, huwag tatawag sa 133. Dating bata. Huwag kayong tatawag to. Kasi, ang ganda ng purpose ng discipline. So dito po, sa time ni Jabez, the Israelite people was under chastisement or discipline of God. And maybe that time Jabez experienced so much suffering and pain and sorrow because of that discipline. That's why at the height of chastisement of God and discipline of God, he bowed down before God and prayed, Lord, bless me and enlarge my territory. Lord, pagpalain mo ako at palawakin mo ang aking nasasakupan. Amen. Yung muli panalangin ni Jabez. Jabez prayed this prayer when the Israelites people were in pain and sorrow under God's chastisement as consequences of their being disobedient to the will of God. Chastisement and discipline, ito yung consequences na kanila po tinitake because of their being disobedient to the will of God or to the standard given by God. Yan. So tingnan po natin ngayon, the order of the prayer of Jabez. Maganda yung order na kita ko dito as I study and yung kanya pong chronological order. Kasi pag binasa natin prayer of Jabez, it's about prayer. Pero tinignan ko po yung 4 na puntos ng pagkakasunod-sunod ng kanyang panalangin. Yun po yung ating pagputuloy natin. The order of the prayer of Jabez. So makikita natin dito, first part, Jabez prayed that God would bless him. Jabez prayed that God will bless him. Okay? Yun po yung unang bahagi. Nanalangin si Jabez na siya ay pagpalain ng Diyos. And Jabez, of course, at that time, has in his right mind because during that time, they were experiencing so much suffering and sorrow and pain because they were under discipline. And at that point, Jabez prayed to God, Lord, bless me. He prayed that God would bless them. And asking God for blessings sa dampo ninyo is a common prayer of every people. Sino yung nagnanais sa pagpalain ng Diyos? Amen. It's a common prayer of every people na maranasan yung pagpapala ng Diyos. Amen? Tama ba? Bawat isa, lalaki, babae, matanda, bata, no? Nakatatanda, babae, lalaki, ang nais ay maranasan yung pagpapala ng Diyos. So this is very common. When Jabez asked God, Lord bless me, makikita po natin when we go back in our situation today, yun po yung ating common na panalangin, na maranasan natin ang pagpapala ng Diyos. Amen? Maranasan natin na tayong pagpalain ng Diyos. At makikita po natin dito, this kind of prayer ay pinadala natin sa Panginoon kapag nandun tayo sa punto na tayo mayroong pangangailangan. Wala pong tao na sagana sa lahat ng bagay, maraming pera, maraming pagkain, ang daming damit, magandang bahay na nanalangin ng blessing. Ang bawat nananalangin po ng blessings ay yung maraming kakulangan sa buhay. That's why in the time of Jabez, maybe Jabez lacks of so many things. That's why he prayed, Lord bless me. Diba? Ibig sabihin, pag nananalangin ng isang tao, Lord, bigyan mo ako ng bahay. Nanalangin niya ng bahay dahil wala yung bahay. Tama? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nananalangin niya ng trabaho dahil wala siyang trabaho. Lord, bigyan mo ako ng pera. Nananalangin ng pera yan dahil wala siyang pera. Tama? Yeah? Walang maraming pera na tao na mananalangin ng pera. Kaya ka nananalangin, asking God for money because you have no money. Glory to God. So, yung po nangyari kay Jabez,
Jabez was talagang nasa matindi siyang pangangailangan. That's why he asked God to bless him. Katulad din po natin. Ang dami natin pangailangan sa buhay. That's why every time we ask God, Lord, bless me. I want to experience your blessings. I need this, I need that, I need those. Lahat na yan, kailangan to Lord. Thinking that God and believing that God will answer our prayer. At sa marami pong pagkakataon ng Diyos ay tumutugon sa panalangin na inilalapit sa Kanya. Amen? Experience po ba ninyo, nanalangin ko yan of something from God? Hallelujah. At ang Diyos ay natutulungan sa inyo. Nalala ko po dati, yung bago pa kami mag-asawa, napupupahan lang po kami ng bahay. And there was one time, doon po kami sa may Tadasora. Yung lugar po namin malapit sa creek, pinupahan namin ang bahay. There was one time, nagkaroon mataas sa baha. At nung time na yun, nasa bahay namin si tatay. Bumisita sa Pagkagins. Doon siya natulog sa lapag. Malayo na lang namin dahil bumahal, lumulutan na yung kanyang banig. Lumulutan na yung kanyang banig dahil may baha na. Kami hindi namin nalagawa dahil nakahiga kami sa kama. Siya, lumulutan na yung kanyang banig. Sabi, baha na, isip kayo. So, nung time na yun, wala kami bahay na umahan kami. So wala kaming magawa dahil hindi naman amin yung bahay. At yun lang ang kaya namin upahan that time dahil yun lang ang pera namin. And we pray to the Lord, we need bahay. And God granted our prayer. God gave us bahay. Hindi na kami nangungupahan ngayon. Maraming taon na. Hindi na nangungupahan. At hindi na rin lumulutang yung maling sa bahay. Diba? So marami mga bagay na nananalangin sa tayo sa Diyos when we need something and God granted our prayer. Hallelujah. Amen? Mga mapuntahan, nandito ngayon. Anak po ninyo. Pag meron kayong pangailangan, ilapit at ilulog sa Diyos ng tutubanan at maniwala kayo ng Diyos ay tutubanan sa inyo. Amen? Amen? Glory to God. So, kaya po si Jabez lumapit sa Diyos, Lord bless me, because Jabez believed that God is able to bless him. Naniniwala siya na ang Diyos ay kaya siyang pagpalain. Kasi kung hindi siya naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi siya mananalangin sa Diyos. Just like with us. Just like all of us today. Kung hindi tayo naniniwala sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, hindi ka lalapit sa Kanya. Tama? Amen. Kung hindi ka naniniwala na tutulungan ka ng Diyos matapos ang pag-aaral sa college, hindi ka lalapit sa Diyos. But because you believe God, God is able to help you to complete your college study, college degree. Mananalangin ka sa Kanyang araw-araw dahil naniniwala ka sa Kanya. Amen? Tama ba ako o tama ako? Amen? Glory to God. So makikita po natin dito, Jabez asked God, Lord bless me, because naniniwala siya sa Diyos. Ang Diyos ay kaya siyang pagpalain. So yung unang bahagi ng kanyang panalangin, he prayed that God will bless him. Asking God for blessings is a common prayer of every people that wants to experience a satisfying life. Ito po yung panalangin ng mga tao na nagnanais maranasan yung satisfying life, yung hindi na masyadong nahihirapan, or kung pwede nga hindi na maghirap. Yan, nalala ko dati, yung church namin, nangungupahan kami sa UCM. Nangungupa namin the first Sunday sa cinema, dito, sa Fairview, 30 Center Mall. Sa cinema, ang mga nangungupa namin ito, for service, first Sunday. And most of the time, yung aming offering, pangungupa lang. Noong time po yun, wala pa kaming sasakyan. There were times that after the service, kami at yung dalawa namin anak, uuwi sa bahay namin na naglalakad. And we pray to the Lord, we need sasakyan. Alam po niyo, ilang taon na, binigyan ko ng Diyos ng bisikleta. Kaya pag wala kami pamasahin, doon na naglalakad. Ako nakabike. Ayan, di ba? Hindi na, totoo po yun. So, yun po yung mga bagay-bagay na kanyang gawin ng Diyos. We want to experience a satisfying life. And let us be reminded that when God blesses us, ito po yung nakakalimutan ng marami.
to bless us. And God, for sure, will grant our prayer. Pero karamihan na nalilimutan ng bawat isang humihingi ng blessing sa Diyos, that when God answered their prayer and when God blessed them, blessings from God always comes with responsibility. Pag pinagpala tayo ng Diyos, tandaan po ninyo, lagi siyang may kaakibat na responsibilidad o pananagutan. Hindi ka pagpapalain ng Diyos ng totoong pagpapala if you are not able to take the responsibility that comes along with the blessings from God. Amen? Marami pong pinagpala ng Panginoon, but they deny and forget and neglect the responsibility. That is why, instead na enjoyin nila yung satisfying life because of God's blessing, sometimes yung blessings from God ang nagiging cause ng distraction para mapalayo sila sa Diyos. Amen? Because they often forget and neglect that blessings from God always comes with responsibility. Malaking pagpapala, malaking responsibilidad. Maliit na pagpapala, may kasama maliit na responsibilidad. Habang lumalaki ang pagpapala, lumalaki din yung responsibilidad. And if you're not able to take that responsibility that comes along with the blessings from God, that blessings, tandaan po ninyo, darating yung panahon at that blessings na inask ko sa Lord, kung hindi mo i-take yung responsibility, will cause you to stumble in this trap because of that things na inask ko sa Lord. It will cause you, it cause us na mapagayo tayo sa Panginoon. So, nanalangin siya sa Panginoon. Tandaan po natin lagi that God's principle for blessing His people, it is the very principle of God from the very beginning. When God made a covenant with Abraham to bless Abraham, sabi niya, I will bless you for you to become blessing to other people. Amen. Pagpapalain kita para ikaw ay maging pagpapala naman sa iba. Minsan, pag pinagpala tayo ng Diyos, nag-stop tayo sa pinagpala tayo ng Diyos. The responsibility of become instrument of God to bless others, nalilimutan po ng marami. Amen? So, tingnan po natin dito. It is the principle of God that when He blessed His people, ang nais po niya, from the very beginning, na yung mga tao pinagpapala niya, maging pagpapala din sa iba. Ibig sabihin, pag pinagpala tayo ng Diyos, some portion of the blessings comes from God ay pwede natin i-share, ibahagi sa iba. Amen. Pwede natin gamitin para yung iba ay makakilala rin o makaranas din ng pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Okay, number 2 part or second part of David's prayer. He prayed, or Jesus prayed, that God would enlarge His territory. Una, first part, David prayed that God would bless him. Second, David prayed that God would enlarge His territory. Makikita po natin dito, yung magkakasunod. Nung humingi si Jabez ng prayer, in his prayer, he asked God for a blessing. Agad niyang sinunod yung purpose. Enlarge my territory. Enlarge my territory. Meaning, sa isipan at puso ni Jabez, malinaw siya na sa kanya na pag pinagpala siya ng Diyos, gagamitin niya yung pagpapala niya para lumawak yung kanyang nasasakupan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? So nakita natin dito yung kanyang panalangin. God bless me, that as you bless me, help me to enlarge my territory. James is ready and prepared that as God blessed him,
as God is going to bless him, he is ready to use that blessing for the expansion of God's kingdom. The problem is, pag pinagpapala na ang maraming tao, nalilimutan na yung expansion ng God's kingdom. Minsan, dahil maraming pagpapala, minsan, nauubos yung oras sa pagpapala, nawawalan ng panahon sa expansion ng kingdom. Glory to God. So sabi dito, when God blesses us, it is also an opportunity for us to become His instrument to expand God's kingdom or God's territory or dominion or kanyang nasasabi. Pag pinagpala tayo daw ng Diyos, and ito daw ay isang responsibility or pagkakataon or it is also an opportunity for us to become instrument of God to expand His dominion or territory. Pag pinagpala ka ng Diyos at ang ating pagi, ay ito isang pagkakataon o oportunidad sa atin para magamit ang instrumento ng Diyos para palawakin ang kanyang nasasakupan. Amen? Alam po natin yun. That's why when we pray, the Lord bless you. When we pray that kind of prayer, prepare your heart. Because as you said to God, as you pray to Him, Lord bless me, you are making yourself His instrument for the expansion of His kingdom. Amen? Amen. So, ito, kita natin dito. It is also a great opportunity given by God for us to take our part in the advancement of His kingdom. Katulad po na kanya sinabi, when He told His disciple of the model prayer, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. As God increases blessings in us, ganun pa rin yung ating maging puso. Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, ang dami po mga Kristiyano na nanalangin ang blessings sa Panginoon. Pero nakalimutan na yung responsibility along the way when they receive blessing from God. Ang dami po ngayon na naglalabasan ng mga katulungan. Na, siguro po, aware kayo to what is going on in the social media ngayon. Na meron pong isang sikat na mangangaral na pinoproject niya na yung Diyos ng Old Testament ay masamang Diyos. At ang mabuting Diyos daw ay yung Diyos ng New Testament, which is Jesus Christ. Yung mga tao pong yun, tandaan natin, ay nagbabasa ng Biblia. Yung mga tao yung tandaan po natin, ay nag-aral din sa mga seminary or Bible school. Pero because of their being lasing sa pagpapalang material, they departed the pure doctrine that comes from the Bible. Iniiwan nila yung tunay na doktrina na mula sa Biblia para yung kanilang itinuturo ay iangkop doon sa kanilang kasambuhay buhay nila. Amen? Mayroon pong isang mangaral, yung trending na mangaral ngayon, na dinipinay niya ngayon yung kahalagahan ng pagsamba paglinggo. Sabi niya, worship service during Sunday, no way! Kasi tayo, may right tayo na pumili kung kailan tayo sasama sa Diyos. Malito yun. May tinilagam pa ng Diyos sa panahon ng pagtitipon na dapat nandun ang kanyang mga anak nagsasama sa parang kalakasan at sumumpa sa Diyos. So sa teaching po yun ngayon, sabi niya, Sunday worship service, no way. We have our freedom to choose our time